Magandang araw mga bata! Isang masigla at punong-puno ng kaalaman ang hatid ko ngayong araw sa asignaturang Edukasyong Pangkatawan. Ang ating aralin ay sakop ng ika-5 at ika-6 na linggo ng ika-4 na markahan. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagtalon sa mga bagay na hindi gumagalaw. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang malalaman mo ang kabutihang dulot ng pag-eehersisyo sa pamamagitan ng pagtalon sa mga bagay na hindi gumagalaw. Masdan ang larawan ng aso. Ano ang nakita mo sa larawan? Tama! Makikita mo sa larawan na ang aso ay tumalon sa loob ng hoop o ring. Magagawa mo rin kaya ito? Tayo ngayon ay magbalik-aral sa kilos locomotor. Ang pagtalon ay isang kilos locomotor na kung saan ito ay maaaring isagawa ng mga tao o nilalang gamit ang mga binti o paa nito. Gawin ang pagtalon ng 3 beses paharap, 3 beses pabalik, 3 beses patagilid. Gawin ito sa kaliwa at kanan. Ulitin ito sa saliw ng isang tugtog. Ano ang naramdaman mo habang isinasagawa ang pagtalon? Napapansin mo ba ang kasiglahan sa iyong katawan habang isinasagawa ang pagtalon? Ang pagsasagawa ng pagtalon sa bagay na hindi gumagalaw ay isang uri ng pag-eehersisyo. Ito ay isinasagawa upang maging maliksi at masigla ang ating katawan. Siguraduhin at panatilihin mo ang balanse sa bawat pagtalon upang maiwasan ang disgrasya. Para sa unang gawain sa pagkatuto, magsagawa ng pagtalon sa lubid o jumping rope sa isang lugar. Isulat kung ilang beses ito na isagawa. Narito ang pagsukat ng kakayahan matapos isagawa ang jumping rope. Lagyan ng check ang angkop na hanay. Narito ang mga pamantayan. Naisagawa ng 20 beses. Naisagawa ng 15 beses. At naisagawa ng 5 beses. Lagyan ng check ang hanay ng naisagawa o di naisagawa. Para sa inyong ikalawang gawain sa pagkatuto, lumukso sa patpat ng paulit-ulit sa loob ng 10 minuto ng pasulong, paatras at patagilid. Gawin ito sa kanan at kaliwa. Pagkatapos gawin ang pagtalon sa patpat, lagyan ng check ang mga naisagawa at di naisagawa. Narito ang mga pamantayan. Una, naisagawa sa loob ng 10 minuto. Ikalawa, naisagawa ang pag-eehersisyo ng may pag-iingat. At ikatlo, naging maliksi ang pagkilos. Para naman sa ikatlong gawain sa pagkatuto, isagawa ang paglukso sa garter. Tandaan,
Kapag lumukso sa garter ay kailangan na may patnubay ng magulang at tumukso lamang sa taas na kayang abutin. Gayahin ang nasa larawan. Pagkatapos lumukso sa garter, lagyan ng check ang mga gawaing naisagawa. Narito ang mga pamantayan. Una, pagtalon hanggang tuhod. Ikalawa, pagtalon hanggang baywang. At ikatlo, pagtalon hanggang balikat. Para naman sa ikaapat na gawain sa pagkatuto, isulat ang T sa bawat bilang kung tama ang pangungusap at M kung mali. Una, ang pag-eehersisyo ay mahalaga sa katawan. Ikalawa, nagdudulot ng maliksing pagkilos ang palagiang pagkilos. Ikatlo, ang paglundag ng paulit-ulit ay matatawag na pag-eehersisyo. Ikaapat, hindi maganda sa katawan ang pag-eehersisyo. At ikalima, ang pagtalon ng paulit-ulit sa bagay na hindi gumagalaw ay nagdudulot ng kaliksihan sa pagkilos. Para sa ating ikalimang gawain sa pagkatuto, gumuhit ng bilog kung tama ang pahayag sa bawat bilang at tatsulok kung mali ang pahayag. Una, hindi kailangan ng ating katawan ang pag-eehersisyo. Ikalawa, ang paglundag at paglukso ay nakatutulong upang maging mabilis ang pagkilos. Ikatlo, lumukso sa taas na hindi kayang abutin. Ikaapat, kailangan ang pag-iingat sa anumang gawain. Ikalima, kailangan ng bawat isa ang pag-eehersisyo. Umaasa akong naunawaan ninyo ang tungkol sa ating aralin sa araw na ito. Mga bata, magkita-kita muli tayo sa ating susunod na aralin. Hanggang sa muli, paalam! Please like and subscribe to get more video updates.